Ang pagiging conscious at intentional sa takbo ng buhay ay napakahalaga. Kadalasan kasi ang kalaban natin ay hindi yung direktang pagkatalo sa buhay, kundi yung nasasanay tayo sa pwede na o basta makaraos na lang. Surviving at hindi thriving ang nangyayari. Ibig sabihin may ibubuga pa sana, kaso lang ay nagsisettle na sa pwede na. Hinahayaan na lang nating lumipas ang mga pagkakataon kasama ng panahong sinasayang sa mga bagay na hindi naman dapat sana gawing pangunahin sa ating buhay. Nagiging kontento tayo sa pamumuhay na pwede na. Marahil ay ayaw na nating mahirapan o magpursigi pa, o kaya naman ay tumitigil na tayo sa mga panahong nais ng Diyos na sumulong pa tayo. Ang author na si John Maxwell ay nagsabi, "People who fail do not fail because they focus on failing. They fail because they focus on just getting by." Napakatotoo ng sinabi niyang ito at dapat maging babala din sa bawat isa sa atin. Kasi kapag hindi tayo nag-ingat ay hindi natin namamalaya na bumubuo na pala tayo ng mga pagpapasyang pagsisisihan natin balang araw. Napakadaling umayon na lang sa takbo ng karamihan kaysa magpasyang umahon at maging mas mainam kagaya ng ninanais ng Diyos para sa atin. Ang sabi ng Santiago chapter 4 verse 14, sa katunayan, hindi nyo alam kung anong mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Paalala ang verse na ito na baka kaya tayo nagpapakakampante, akala natin ay marami pa tayong panahon at pagkakataon. Ang totoo, wala namang nakakaalam kung anong ihahaba pa ng ating buhay. Ang marapat na kaisipan ay ito: gagawin ko ang pinakamainam ko ngayon at yung alam kong kalooban ng Diyos upang sa pagdating ng panahon ay hindi ko pagsisisihan kung paanong ginamit ang mga pagkakataon. Huwag alisin ang puntirya sa buhay na nais ng Diyos. Huwag basta na lang magpasya o pumili ng mga bagay na pwede na dahil ang taong umaayon sa madaling pamumuhay ay hindi aahon sa ordinaryong pamumuhay. Higit na maganda ang nais ng Diyos para sa bawat isa. Kaya, asa ka pa.